mainit na balita ngayong tanghali. PNP nakikipag-ugnayan na sa Grab Philippines para matunton ang nagpadala ng package ng sumabog na bomba sa Quiapo, Maynila noong Sabado. Unang balikatan exercises ng mga sundalong Pilipino at Amerikano sa ilalim ng Duterte administration formal nang binuksan ngayong araw. Unang batch ng mga biktima ng human rights violation noong panahon ng martial law makakatanggap na ng reparation. Mga nagbayad ng mas mataas na amilyar sa Quezon City Government bago naglabas ng temporary restraining order ang Korte Suprema hihingi ng refund. Pagdedeklara sa Benham Rice bilang Special Food Production Area, plano hilingin ng Department of Agriculture kay Pangulong Duterte, istruktura na magpapakitang pagmamay-ari ng Pilipinas ang lugar, plano itayo. At Emmanuel Macron nahalal na bagong Pangulo ng bansang France. Nakahanda pa rin bumalik sa bansa si UN Special Rapporteur Agnes Callamard upang mag-imbestiga sa mga kaso ng extrajudicial killings. Sa kabila ito ng pagbatikos ng Malacanang sa umano'y sorpresang pagbisita niya sa bansa nitong Biyernes upang dumalo sa isang drug policy forum sa Quezon City. Ayon pa sa UN expert, hinihintay lamang niya na bawiin ng pamahalaan ng Pilipinas ang mga kondisyon sa kanyang pagbisita. Kabilang narito ang pagkikipagdebate kay Pangulong Rodrigo Duterte sa harap ng publiko. Pangalawa ang pagtatanong sa kanya ng Pangulo at pangatlo ay ang panunumpa ni Callamard bago sumagot sa tanong ng mga opisyal ng gobyerno. Ayon naman sa isa sa mga organizer ng forum na dinaluhan ni Callamard, sa tingin nila ay ang palasyo mismo ang ayaw na magkaroon ng makabuluhang talakayan tungkol sa drug policy ng bansa. The palace is actually the one who is blocking all efforts to have a meaningful discussion on the kind of drug policy this country actually needs. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Quezon City. Ipinahayag ni Senator Leila de Lima na hindi maililigaw ni Senator Alan Peter Cayetano ang United Nations Human Rights Council tungkol sa extrajudicial killing sa bansa. Para sa detalye ng ulat, mag-uulat sa pamamagitan ng telepono si Joyce Balancio mula sa Pasay City. Yes, Joyce. Magandang tanghali sa iyo, Flor. Hindi manloloko ni Senator Alan Peter Cayetano ang United Nations Human Rights Council o UNHRC patungkol sa totoong estado ng drug war sa bansa sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ito, Flor, ang inihayag ni Senator Leila de Lima matapos sabihin sa UNHRC ng delegasyon ng bansa sa pangunguna ni Senator Cayetano na hindi state-sponsored ang mga napapabalitang patayan. Ayon kasi kay Cayetano, hindi tinotolerate ni Pangulong Duterte ang extrajudicial killings at iniimbestigahan agad ng kanyang administrasyon ang mga pulis na napapatunayang umaabuso sa kapangyarihan sa ngalan ng war on drugs. Sinisi rin kasi ni Cayetano ang media sa pagpapalaganap anya ng maling impormasyon na ang mga pagpatay ay utos ng Pangulo na siya rin namang anyang ibinabalita ng foreign media. Sa isang pahayag mula sa PNP Custodial Center kung saan siya nakadetine, sinabi ni de Lima na nagkakamali si Senator Cayetano kung iniisip niyang maluloko niya o maluloko nila ang UNHRC at maitatago ang record ng EJ case at pang-aabuso sa karapatang pantao sa Pilipinas. Hindi na anya mga bayarang trolls at mga tauhan ng Pangulo ang kaharap ni Cayetano, kundi mga independent-minded individuals na nakakaalam rin sa totoong sitwasyon sa Pilipinas. Sa huli, Floor, ay nagsabi ng good luck message si de Lima kay Cayetano at nagsabi rin sana ay hindi siya kainin ng buhay sa Geneva, Switzerland. Floor, ito yung tatlong periodic review na ginagawa ng United Nations patungkol sa human rights records ng bansa. At maliban nga kay Senator Cayetano, kasama rin niya dito sa 16 na miyembro ng delegasyon, si Deputy Executive Secretary Menardo Guevara. Yan muna pinakahuling balita. Balik sa iyo, Flor. Joyce Balancio nagulat mula sa Pasay City. At sa iba pang mga balita, sa kabila ng mga kinakaharap na kontrobersiya, nananatiling excellent ang net trust trading ni Pangulong Rodrigo Duterte batay sa latest survey ng Social Weather Station. Narito report ni Rosalie Cos. Mas maraming Pilipino pa rin ang malaki ang pagtitiwala kay Pangulong Rodrigo Duterte. Batay sa survey ng Social Weather Station sa 1,200 respondents noong March 25 to 28, 2017, 80% sa mga ito ang nananatiling naniniwala sa Pangulo.
10% lamang ang maliit ang tiwala habang 11% ang hindi makapagdesisyon. Dahil dito, nananatiling excellent ang net trust rating ng Pangulo na nasa positive 70%. 2 puntos lamang ang ibinaba nito kumpara noong December 2016 survey. Bagamat pababa ang trend, napanatili naman ni Pangulong Duterte ang excellent net trust rating mula Hunyo noong nakaraang taon hanggang nitong nakalipas na Marso. Ayon naman sa Malacanang, sa kabila ng malalang suliranin ng bansa sa iligal na droga, kriminalidad at korupsyon, nananatiling malaki ang tiwala ng publiko kay Pangulong Duterte. Hinikayat naman ito ang mga Pilipinong manatiling alerto at maging kabahagi ng pamahalaan sa isinusulong na pagbabago. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Quezon City. Isusulong ni Pangulong Rodrigo Duterte ang economic cooperation ng Pilipinas sa kanyang pagbisita sa Cambodia, Hong Kong at China ngayong linggo. Para sa detalye, nasa linya ng telepono si Rosa Licoz mula sa Pasay City. Yes, Rosalie. Yes, magandang tanghali, Lakay. 3 bansa ang pupuntahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ngayong linggo. Mula May 10 hanggang 11, nasa Cambodia ito para dumalo sa World Economic Forum for ASEAN. Nasa 700 leader mula sa mga business, government at civil society groups ang makikilahok sa World Economic Forum. Nakatakdang magbigay si Pangulong Duterte ng talumpati hinggil sa regional development at challenges, gayon din para sa mga kabataan ng ASEAN. Inaasahan ding makikipagpulong ang Pangulo sa mga international investor para ipromote ang programang pang-ekonomiya ng Pilipinas, kabilang na ang Dutertenomics. The World Economic Forum have given the President, I think, a press conference, if I'm not mistaken, to address the business leaders, the CEOs who are present, to promote Dutertenomics and the President's socio-economic agenda. May 11 hanggang 13 ay nasa Hong Kong ito para bisitahin naman ang Filipino community doon. At mula May 14 hanggang 15, nasa China ito para dumalo sa Belt and Road Forum for International Cooperation. Isang initiative ito ng China na naglalayong paigtingin ng infrastructure at trade networks sa ikususulong ng pamumuhunan at kalakalan mula East China, Southeast, South Central Asia hanggang Europe. Balik sa iyo, Lakay. Maraming salamat, Rosa Licoz, nag-uulat mula sa Malacanang. Binuksan na ngayong araw ang kauna-unang balikatan exercises ng Pilipinas at ng Estados Unidos sa ilalim ng Duterte administration. Para sa detalye, nasa linya ng telepono si Nel Maribuhok mula sa Camp Aguinaldo. Nel. Lakay, formal na nga binuksan ngayong araw ang ika-33 taon ng balikatan exercises ng Pilipinas at Estados Unidos dito sa Camp Aguinaldo. 2,800 na miyembro ng AFP, 2,600 mula sa US ang makikipagpartisipasyon sa balikatan. Bukod pa rito ang partisipasyon sa kauna-unahang pagkakataon ng Japan. Gayon din sasali rin sa balikatan exercises ang Armed Forces ng Australia. Di gaya ng mga nakaraang mga exercises na may mga war game, sentro sa 2 linggo na exercises ang pagpapalakas sa pagtugon sa mga krisis at kalamidad. U.S.-Philippine Alliance, 66 years old today, but in nearly 70 years, we have worked very closely on a wide variety of issues, and that close work and that close bond between our two nations and our two people continue. This year, we focus our exercise on addressing evolving non-traditional security challenges, such as humanitarian assistance and disaster response and counterterrorism. This prioritization is in line with the pressing issue of climate change. Muling binigyan din ng co-director ng balikatan na si Lieutenant General Nichols ng patuloy na suporta ng Estados Unidos sa Pilipinas pagdating sa mga military exercises. Sa mga susunod na araw ay magsasagawa ng bilateral exercises sa Fort Magsaysay, Kasiguran, Aurora, Isabela, Samar at gayon din sa iba pang remote area ng bansa. Yan muna ang ating update. Lakay. Maraming salamat, Nel Maribuhok, nag-uulat mula sa Camp Aguinaldo. Nasa Benham Rice na ang ekspedisyon sa pangunguna ni Department of Agriculture Secretary Manny Piñol. Sinabi ni Piñol na magtatayo ng estruktura sa pinakamababaw na bahagi ng Benham Rice na magsisilbing paalala sa ibang bansa na sakop ito ng teritoryo ng Pilipinas.
Narito report ni Ray Pelayo. Biyernes ng hapon ang sumakay ang mga opisyal at ilang tauhan ng DA at BFAR kasama ang mga kawani ng media sa MV DA BFAR Multi-Mission Research Vessel. Sa distansyang 200 nautical miles mula sa Infanta, Quezon, inabot kami ng 20 oras bago marating ang Benham Bank na pinakamababaw na bahagi ng Benham Rise. Inabutan namin sa lugar ang ilang malalaking bangkang pangisda na ilang araw na ring nasa lugar. May mga nahuli na rin silang isda at pangunahin na rito ang tuna. Ang yellowfin tuna na ito ay may timbang na 40 kilo at may market value o mabibili sa halagang 12 hanggang 15,000 piso. Sa survey na isinagawa ng Department of Agriculture mula taong 2000 hanggang 2016, pinakamarami ang nahuli nilang tuna sa Benham Rise kumpara sa ilang karagatan na sakop ng Pilipinas. Ang Benham Rise ay isang undersea region na matatagpuan sa silangang bahagi ng Luzon. Ayon sa DA, sa kabuuan ay may lawak itong 25 milyong ektarya. Ang 13 milyon rito ay nasa labas ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ngunit noong 2012, idiniklara ito ng United Nations na bahagi ng Extended Continental Shelf ng Pilipinas. Lalo ngayon ang pamahalaan na magtayo na ng istruktura dito sa pinakamababaw na bahagi ng Benham Bank na bukod sa iba't ibang paggagamitan ay may pararating pa sa ibang nasyon na ang Pilipinas ang may karapatan sa lugar na ito. Ayon kay Secretary Emmanuel Piñol, kailangan pagbuhusan ng atensyon ng pamahalaan ang lugar na ito. Of course, that's part of our territory. And with that, I would call it a forward research base. With that facility, we could easily monitor the movement of other vessels in the area. We could come up with long distance flying drones and continuously monitor the area. Ayon sa mga mangingisda sa lugar, kaagaw nila sa panguhuli ang mga Taiwanese. Ay masaitik yung kanila at may mga gamit silang kagaya ng fishfinder, radar. Ayon sa Department of Agriculture, nasa 30 bilyong dolyar ang nawawala sa Pilipinas kada taon dahil sa illegal na pangingisda. Sinimulan ng DA at BFAR ang paglalagay ng 15 payaw na ang bawat isa ay nagkakahalaga ng mahigit sa 200,000 piso. May palutang itong mga dahon ng niyog na nagiging atraksyon sa mga malalaking isda gaya ng tuna dahil sa pagkain nila na pumupunta o naiipon sa lugar. Payaw, nandun lang kami. At ang isda naman naandun din. Paniniwala ng ilang eksperto, ang Benham Rise ay mayaman sa langis at mineral. Subalit kung kalihim ng kagawaran ang tatanungin, I will recommend to the President that Benham Rise be declared as a special food production area protected from mineral and oil exploration, and it should just remain as a food production area. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Benham Rise. Nakatagdang lumahok ang 4 na barko ng Pilipinas sa maritime pollution exercises sa Bali, Indonesia. At mula sa Manila, may report si Aiko Miguel. Live. Yes, Aiko. Magandang tanghali, Lakay. Alas 8 ng umaga nagsimula ang send-off ceremony para sa mga barko ng Philippine Coast Guard na kasama sa Maritime Pollution Exercise sa Bali, Indonesia na magsisimula sa May 15 hanggang May 18, 2017. 200 na Philippine Coast Guard personnel mula sa Marine Environmental Protection Command ang kasama sa Marpolex sa Bali, Indonesia. Sa Pier 15 South Harbor Port Area dito sa Manila nang galing ang BRP Pampanga at BRP Nueva Vizcaya. Samantalang galing naman sa Davao ang BRP Tubataha at PCG Tugboat TB Habagat. Inaasahang darating ang 4 na barko ng PCG sa Bali, Indonesia sa May 14. Ayon kay PCG OIC Commodore Joel Garcia, makakasama ng Filipino contingents doon ang mga Coast Guard personnel ng Japan at ng bansang Indonesia. May mga observers din sa Marpolex mula Malaysia at bansang Amerika. Ilan sa mga pagsasanayan doon ng mga PCG personnel ay kung papaano tutugon sa massive oil spill, search and rescue at firefighting. Ang Marpolex Bali 2017 ay ang 21st bilateral exercise para sa maritime pollution sa pagitan ng Pilipinas at ng bansang Indonesia.
Lakay ang ganitong biennial exercise ay bahagi ng commitment ng bansang Pilipinas, bansang Japan at China para sa implementasyon ng ASEAN Oil Spill Response Action Plan. Yan muna ang latest live. Balik sa'yo, Lakay. Maraming salamat, Aiko Miguel, nag-uulat mula sa Manila. Susunod, unang batch ng mga biktima ng human rights violation ng panahon ng martial law makakatanggap na ng kompensasyon. Mga nagbayad ng mas mataas na milyar sa Quezon City government bago naglabas ng temporary restraining order ang Korte Suprema, hihingi ng refund. Rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo inaasahan ngayong linggo. At dengue immunization services ng isang pharma company at drugstore chain ipinatigil ng FDA. Nakatakdang tumanggap ngayong araw ng kompensasyon mula sa Human Rights Victims Claims Board ang unang batch ng mga biktima ng martial law. Para sa detalye, mag-uulat sa pamamagitan ng telepono si Mon Hocson mula sa Quezon City. Mon? Magandang tanghali, Floor. Ipagkakaloob ngayong araw ng Human Rights Victims Claims Board ang unang batch ng mga cash card para sa mga martial law victims. 300 muna na claimants ang pagkakalooban ngayong araw dun sa first batch na makakakuha ng bahagi o kalahati lamang ng kanilang kompensasyon. Ang halaga ng kompensasyon para sa bawat eligible claimant ay depende sa puntos na naigawad ng board. Ayon sa Republic Act 10368, ang eksaktong pinansyal na halaga ng isang puntos ay malalaman pagkatapos madesisyonan ng claims board ang lahat ng aplikasyon. Ang board ay gumawa muna ng estimate ng maaaring matanggap ng isang eligible claimant at ibigay bilang pangunang bayad ang kalahati o 1/2 ng estimate na halaga. Ang 1 point ay binigyan muna ng tinatayang halaga ng 25,000 piso. Ang halagang ito ay minumultiply sa mga puntos na iginawad sa claimant. Ang kabuuan nito ay hinati at ito ay pagkakaloob na partial monetary reparation sa mga kabilang sa 4,000 eligible claimants na nasa listahan ngayon ng komisyon. Ang isang claimant na tatanggap ng 2 o higit pang claims ay bibigyan lamang ng isang cash card ng Land Bank. Ang kabuuang halaga ng partial monetary reparation ay pagsasama-samahin sa isang cash card at nakapangalan sa isang tao lamang. Para sa mga nasa probinsya, maaari nilang makuha ang kanilang cash card sa anumang branch na ng Land Bank na malapit sa kanilang lugar. Ngayon, Flor, ay naglagay din ng isang mobile ATM dito ang board para malapit sa kanilang opisina upang ma-withdraw agad ng ilang mga claimants sa kanilang mga kompensasyon. Yan ang latest, balik sa'yo, Flor. Mon Hocson, nagulat mula sa Quezon City. Inaasang muling magkakaroon ng rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong linggo. Tinatayang aabot sa piso hanggang piso at 10 sentimos ang mababawas sa halaga ng 1 litro ng diesel. 90 sentimos naman hanggang piso ang ibababa sa presyo ng gasolina at kerosene. Noong Martes, nag-rollback ng piso ang mga kumpanya ng langis sa halaga ng mga petroleum products. Nakabuti ang ginawang paglilipat ng Southwest Integrated Provincial Transport Terminal sa Pasay City dahil natuklasan ng LTFRB at MMDA na maraming bus na gumagamit sa lumang terminal ang Colorum. Narito ang report ni Joan Nano. Mula sa Coastal Mall sa Parañaque, nailipat na sa HK Sun Plaza sa Macapagal Boulevard, Pasay City ang Southwest Integrated Provincial Transport Terminal o SWIP noong Biyernes. Maayos nang nakaparada ang ilang mga bus sa lugar at mayroon na ring mga kaukulang karatula ng mga biyahe bilang gabay ng mga pasahero. Ngunit naging kapansin-pansin na kakaunti ang mga bus na bumiyahe. Ayon sa MMDA, napag-alaman nila na maraming mga Colorum na bus ang pumapasada sa dating terminal, partikular na ang mga biyaheng pa Cavite. Nakita namin na maraming hindi bumiyahe kasi wala silang linya. So ibig sabihin, kaya pala kukunti yung bus dito, hindi nagluwasan kasi marami yung walang franchise. Sa ngayon ay may hawak na ang MMDA na listahan ng mga bus na may prangkisa at ang mga ito lamang ang maaaring pumasok sa terminal. Plano naman ng LTFRB na magbukas ng aplikasyon para sa special permit upang matugunan ang kakulangan ng mga bus na bumabiyahe sa lugar at hindi ma-stranded ang mga pasahero. So definitely, a special permit will only be given sa mga buses na may mga franchises, pero hindi lang nila route. So we will be talking to these bus operators in those areas kung sino ang pwedeng magserbisyo.
Magkaiba naman ang pananaw ng mga pasahero sa paglilipat sa terminal. Sir, nahihirapan talaga kami. Kasi malapit lang kasi kami doon. Tapos nagulat lang kami na bigla lang nalipat yung terminal. Parang nalito na. Napalayo po kami, malapit kasi kami coastal mall. Kaya nahihirapan ka, tapos dala pa kayong bata. Okay lang kasi malapit lang naman eh. Convenient naman din. Ang lupang nilipatan ng bus terminal ay pag-aari ng gobyerno, kung kaya't mas makakatipid ng mahigit sa 1.2 million pesos ang MMDA mula sa dating binabayarang renta sa Coastal Mall sa Baclaran. John Nano, UNTV News and Rescue, Parañaque City. Hihingi ng refund ang real property taxpayers na nakapagbayad na bago na ilabas ang Temporary Restraining Order o TRO ukol sa bagong tax regulation ng Quezon City Government. Narito ang report ni Mon Hocson. Buwan ng Abril nang ilabas ng Korte Suprema ang Temporary Restraining Order laban sa implementasyon ng Real Property Tax Hike Ordinance ng Quezon City. Ito'y matapos magpetisyon ng Alliance of Quezon City Homeowners Association Incorporated o AKAY. Ang AKAY ang pinakamalaking homeowners association sa Quezon City na binubuo ng halos 100 mga subdivision. Subalit bago pa mailabas ang TRO, mayroon ng ilang miyembro ng AKAY na nakapagbayad na ng mas mataas na amilyar. Bunsod nito, plano ng mga ito na humingi ng refund sa lokal na pamahalaan ng Quezon City. 5,000 plus and it's now 8,000 plus. There are a lot of senior citizens who cannot even pay for their own medicines. And then you slap them with this kind of tax. Paano na mabubuhay yun? Subalit ayon sa legal counsel ng AKAY na si Attorney Ernesto Tabuhara, makukuha pa ang refund kapag nadesisyonan na ng Korte Suprema ang kanilang petisyon. So yung nakabayad na, unfortunately, they will have to wait until the case is finally decided until such time that we can ask for a refund. So that could take about 2 more years. Ayon naman kay QC Administrator Aldrin Cunha, ipinauubaya na ng pamahalaang lungsod sa Korte Suprema ang pagpapasya kung valid ang naturang ordinansa alinsunod sa Local Government Code. Una nang humingi ng 60-day extension ng QC Government upang masagot ang petisyon ng AKAY. Mon Hocson, UNTV News and Rescue, Quezon City. Kabilang ang mga dating sakot sa illegal fishing sa mga binigyan ng pamahalaan ng gamit pangisda at tulong pangkabuhayan sa Quezon Province. Narito ang report ni Ray Pelayo. Halos 7 milyong piso ang halaga ng livelihood project na ipinamahagi ng pamahalaan sa mga taga-Infanta Quezon at karatig lugar. Kabilang narito ang mga bangka at iba pang gamit sa pangisda na pakikinabangan ng mahigit sa 200 benepisyaryo. Magpapautang din ang Department of Agriculture sa mga mangingisda sa pamamagitan ng mga credit union bilang pampuhunan. Maximum na utangin 50,000 pesos. Okay? Walang collateral at babayaran mo ang pinakamaiksi 2 taon. Nakiusap naman si Secretary Emmanuel Piñol na itigil ang ilegal na pangisda dahil nakasisira ito ng makayamang dagat gaya ng corals. Nagbabala rin ito sa mga alkalde na kukonsinti sa illegal fishing. Sapagkat irerekomenda ko sa Pangulong Duterte na suspendehin ang mga mayors na hindi makatigil ng illegal fishing. Si Mang Romel na isa sa mga benepisyaryo ng Livelihood Project ay naputulan ng kamay dahil sa paggamit ng dinamita. Kumikita daw siya noon ng ilang libong piso, subalit ngayon ay nasa 300 piso na lamang kada araw. Dati po ako nagamit ng dinamita. Sa kasamang palad po ay naputulan po ako ng kamay. Pero hindi pa rin po ako nasuko. Naghahanap buhay pa rin po ako. Bibili naman ang BFAR ng 2 helicopter at mga drones na makatutulong sa pagtugis sa mga illegal na mangingisda. Hahabulin namin sa pamamagitan ng helicopter yung mga illegal fishers. Kaya daw kayo masabi na. At saka bago lumipad ang helicopter, meron kaming bibilin na 20 drones. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Infanta Quezon.
Pinatigil ng Food and Drug Administration ang isang pharmaceutical company at drugstore chain sa pag-alok at pagbebenta ng dengue vaccine ng walang pahintulot. Pinagpapaliwanag ng FDA ang Sanofi Pasteur Incorporated at Watson's Personal Care Stores kung bakit hindi sila dapat sampahan ng kaso dahil sa kanilang dengue immunization activities gamit ang Dengvaxia. Sinabi ng FDA wala itong inilalabas na authorization sa limang drugstore o pharma company para magsagawa ng pagbabakuna. Nagbabala ang FDA sa lahat ng drugstores at manufacturers na sumunod sa batas, lalo't nakatayang kalusugan at kaligtasan ng mga mamamayan. Kaugnay sa paglulusad ng May Measurement Month, magbibigay ng Department of Health o DOH sa publiko ng libreng blood pressure screening sa lahat ng health center sa buong bansa. Narito ang report ni Aiko Miguel. Mahigit 12 milyong Pilipino ang hypertensive o mayroong mataas na blood pressure batay sa resulta ng National Survey ng DOH. Ayon kay Secretary Pauline Ginobial, nananatiling ang hypertension ang pangunahing dahilan ng pagkakasakit at maagang pagkamatay ng mga Pilipino. Sa tala ng DOH, tinatayang 200,000 na mga Pilipino ang namamatay taon-taon dahil dito. Yun nga ang delikado sa sakit na ito. Kalahati po ng mga may high blood, walang sintomas. Kalahati ng may high blood pressure, naglalakad sila, maayos ang pakiramdam nila, wala po silang nararamdaman na sintomas. Kaya naman ngayong buwan ng Mayo, inilunsad ng DOH ang nationwide blood pressure screening. Bukas ang lahat ng mga health centers sa bansa para dito. May Measurement Month 2017 ay nilaunch po natin yung advokasya na kailangan lahat ng Pilipino ay magpa-BP at least once a year, no, during their annual check-up. Si Tatay Milanyo, 57 taong gulang, nalaman niyang mataas pala ang kanyang blood pressure matapos magpa-check. 154 over 93. Siguro kumakain ako ng mga taba eh. Mahilig ako sa taba. Mga chicharon. Muli namang nagpaalala ang DOH sa publiko na magkaroon ng healthy lifestyle upang makaiwas sa hypertension na maaaring maging sanhi ng ilang komplikasyon tulad ng massive stroke, heart attack, heart failure at kidney failure. Healthy diet, low salt, low sugar, low fat diet, high fiber. Exercise regularly, 30 minutes a day for 3 to 4 times a week. And then, iwasan ang paninigarilyo at iwasan ang alcohol. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Manila. Samantala, alamin naman natin ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Iatid ng ating kasangbahay na si Frima Salonga Gloria. Maya paugto, Frima. Dakala salamat lakay at maya paugto ka rin kay katamong kasambahay. Hining kay katamong balita, iba't king miyayaliwang lugar king kay katamong bansa. Umpisad na nang ipatupad king Baguio City king tutuking Banuay ing ordinansang magbawal king pamangamit ampong pamamisaling plastic bags, containers, styrofoam ampong aliwa pangkalupa na nini. Linuwalyay ni kay bat ng inaproba ng Baguio City Council king pangatlong pamagbasa ing plastic and styrofoam Free Baguio Ordinance. Dinglabag king ordinansa, pagbawalan dala o kaya ipasarada ing negosyo, dapat siya alalang business permit king mumunang pamaglabag. Ating multang 1,000 pesos para king second offense. Ampong 3,000 pesos ang multa ampong 8 oras a community service king pangatlong pamaglabag. Mumunad ang pinasa ning Balen. King Balen ing bayong ordinansa niyang 2007 ay utos daing pamangamit bayo o buri bags ampong recycle bags kesa plastic o neng eda ini apatupad. Dadaing laring mga lakal basura king Cagayan de Oro City. Uli na kanuning mas magkasakit lang mantun obra manibatan niyang pesarade ing open dump site king Balen. Ining report ng Jackie Estacion. Nang hangyo sa lokal na gobyerno ang pipila ka mamalitay og basura sa dakbayan sa Cagayan de Oro aron matabangan sila na matagaan ug mapanginabuhian. Sukad sa pagsugod sirado sa open dump site sa lungsod na wad-an na sila og regular nakita.
Matud pa kay Jobert de la Peña, 25 anyos, nga mamalitay og basura sa Upper Dagong Carmen Dam site kung sa una mukita sila og 500 adlaw-adlaw. Apan karon kay wala na kini kasiguraduhan kung aduna ba sila'y kitaon. Karon kay wala na basura. Wa na san mi bugasad, wa na say gatas sa akong batasad. Ang basura rabi among gasaligan. Tagalam niya ganing trabaho gyud, wa na may basura. Trabaho lang amo. Kung si trabaho yata, mo trabaho sad mi. Apan matud pa sa City Local Environment and Natural Resources Office, aduna nay kamulong programa mahitungod sa mga naapektuhan sa pagsira sa dump site. City government talagang may programa for them, no, na ang naka-anchor na sa programa on the waste pickers affect displaced ng closure and rehab sa dump site na nandun sa City Social Welfare and Development Office. Kinahanglan lang magpakita sa ilang dawatanan ang miski kinsang apektado sa dump site closure. Abril 16, 2017, opisyal nga gisaradan sa City Local Environment and Natural Resources Office o CLENRO ang Upper Dagong Carmen Dump Site. Sumala sa Article 6 Republic Act 9003 na ginadili sa pag-abri sa open dump site aron sa mga solid waste. Jackie Estacion, UNTV News and Rescue, Cagayan de Oro City. Plano ng ng Davao City Tourism Office sa buklat na lading mapilang tribal communities bilang bayong atraksyon king Balen. Ining balita ng Marisol Montaño. Sumala sa datos sa Davao City Tourism Office, miabot og 160,000 ang tourist arrival sa dakbayan atong bulan sa Marso. Labaw kini og 10% kung itandi atong miaging tuig. Samtang gilauman usab nga mas daghan pa ang mobisita sa syudad subay sa pagsaulog sa Kadayawan Festival sa Agosto. Pinaagi sa Executive Order No. 22, sugdan na sa lokal nga panggamhanan ang pagpangandam alang sa Kadayawan Festival 2017. We are aiming for a global Kadayawan. Yun yung gusto ni Mayor Sara. That's to involve yung most especially the ASEAN countries sa Kadayawan Festival natin. Kauban sa iandam sa city government ang community-based tourism, diin ablihan sa mga turista ang komunidad sa mga lumad sa syudad. It's going to be a development program for our indigenous peoples. Now, what makes this different with other kinds of tourism, even with ecotourism, is that yung magmamanage kasi ng CBT or community-based tourism are the tribes themselves. Sa maong programa, masinati mismo sa mga turista ang kultura ug ang pamaagi sa mga lumad aron mabuhi diha sa ilang mga komunidad. Adunay 11 ka mga lumad tribes sa tibuok syudad ug duha pa lang ang interesado sa maong proyekto. Marisol Montaño, UNTV News and Rescue, Davao City. At yan kay katamong balita, ibating miyayaliwang lugar ng kay katamong bansa. May balik kay Ken Lakay. Dahil salamat, Frima Salonga Gloria. Susunod, Canelo Alvarez panalo laban sa kapwa Mexicanong si Julio Chavez via unanimous decision. 39 na anyos na centrist candidate na si Emmanuel Macron, bagong pangulo ng bansang France. At Song LG ng Bulacan singer comedian panalo sa first weekly elimination ng ASOP TV ngayong Mayo. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang mga biktima ng aksidente sa motorsiklo sa Cabanatuan City at San Fernando, Pampanga. May report si Joshua Antonio. Nadatnan ng UNTV News and Rescue Team ang isang lalaki na walang malay at nakatapa sa kalsada sa barangay San Nicolas, City of San Fernando, Pampanga kagabi. Kinilala ang biktima na si Darwin Pangilinan, 40 anyos. Nagtamo si Pangilinan na sugat sa ulo na agad namang nilapatan ng pangunang lunas ng rescue team. Ayon sa PNP San Fernando, nakainom ng alak si Pangilinan kung kaya't nakatulog at nahulog sa kanyang minamaneho niyang tricycle. Kaagad din dinala ng grupo ang biktima sa Jose B. Lingad Regional Memorial Hospital dahil sa posibilidad na pagkakaroon nito ng head injury at upang masuri pa ng doktor.
Nirespondihan naman ng UNTV News and Rescue Team ang banggaan ng motorsiklo at tricycle sa Barangay Bangad, Cabanatuan City, dakong alas 11:20 kagabi. Sa kuha ng CCTV, makikita na binabagtas na motorsiklo na minamaneo ni Celso Calibuson Jr. ang Fort Magsaysay Road pauwi ng Cabanatuan City nang bigla na lamang itong salubungin ng isang tricycle na naging dahilan upang dumausdos at mabuhal ang motorsiklo. Nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan si Calibuson na agad namang binigyan ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue Team. Hindi naman nasugatan ang driver ng tricycle na tumanggi ng magpakilala. Matapos malapatan ng pangunang lunas ang biktima, ay dinala na ito sa Paulino J. Garcia Memorial Research and Medical Center upang mabigyan ng kaukulang atensyong medikal. Kasama ang Nueva Ecija News Team, Joshua Antonio, UNTV News and Rescue. Panalo sa first weekly elimination ng A Song of Praise Music Festival ngayong buwan ng Mayo ang komposisyon ng isang singer at comedian mula sa Bulacan. Narito report ni Mon Hocson. Our Song of the Week. Heto na naman! Determinasyon at tiyaga ang naging puhunan ng comedian, singer at composer na si Rolando de la Cruz ng Bulacan sa pagkapanalo niya sa first weekly elimination ng A Song of Praise Music Festival ngayong buwan. 4 na beses nang sumali si Rolando sa ASOP TV at ito ang ikalawang pagkakataon na siya ay nanalo sa weekly elimination. Maligayang-maligaya ko sa pagbabalik ko dito. Salamat, God. Nung binabasa ko pa lang siya, alam ko maganda yung song. So talaga medyo may konting challenge sa akin, pressure sa akin kasi alam ko maganda yung song. So yun na nga, na-deliver ko siya ng maayos naman kahit paano. Kaya, thank you. Hango sa mga karanasan sa buhay ni Rolando ang obra musika na heto na naman. Lagi nating ginagawa sa Panginoon, nagkakasala tayo, ibang may kakulitan, pabalik-balik na humingi ng tawa, patawarin mo ko, nangangako ako, nagsisisi. Yun lang yung pinagbasihan ko, pinagkunan ko noong letra nitong kanta ko. Ayon pa sa Bulakenyong composer, hindi niya pinanghihinayangan ang ilang beses na pagsali niya sa ASOP dahil marami siyang bagong natututunan, lalo na sa mga judges. Ang unang nakita ko rito ang problema ay yung tinatawag na melodic lyrical incompatibility. Kasi yung melody by itself, meron siyang istorya eh. Meron siyang tumataas yung musical sense niya. Tapos bumababa, nagre-resolve. So ito si Doc Mon, talagang bilib ako kay Idol. Talagang meron na naman akong natutunan. Isa pa, kaya gusto ko bumalik dito. Sabi ko, manalo't matalo ako. Natututo ako para ako nag-aaral. Kaya salamat at ako'y muling nabalik dito sa ASOP. Nakalaban ni Rolando sa weekly elimination ang likhang awit ni Ryan Manal ng Quezon City na Sapagkat Ikaw Ang Aking Tanglaw at ang God Is the Greatest Love of All ni Arturo Go ng Caloocan City. Mon Hocson, UNTV News and Rescue, Quezon City. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita sa mampanig ng daigdig. Magandang tanghali, God bless.